Matapos kumpirmahin ang kanyang pagtakbo sa pagka-alkalde na Maynila sa eleksyon 2013, nagpa-rehistro na sa COMELEC si dating Pangulong Joseph Estrada bilang botante ng Maynila. Isa po kasi ito sa mga requirement para makatakbo siya sa eleksyon sa Maynila. Pero ayon sa COMELEC, kung sakaling may kumestyon sa paglipat ni ERAP bilang botante ng Maynila, isa sa ilalim ng ito sa hearing. Buburin lang daw si Estrada sa listahan ng mga botante ng San Juan kapag maayos ng lahat. Bago pa rito, pinagkagulan din si ERAP sa kanyang pagpunta sa Manila City Hall para kumuha ng sedula. Kasama pa niya rito ang kanyang mga katambal na si Manila Vice Mayor Isko Moreno, arma konsehal ng Maynila na kanyang kaalyado. Wala naman sa City Hall si Manila Mayor Fedo Lim na magtungo roon si Estrada, pero may mensahe naman siya sa dating Pangulo. Ayon kay Lim, good luck daw sa tambalang ERAP Isko at welcome daw sa Maynila. Dininaw din niya na hindi masama ang loob niya sa dalawa. Tulad ng akin pong nais ay panawagan sa mga kapwa ko taga Manila, di ba? It's a good entertainment, pero may bigger issue pa rin dyan. Tulad ng mga basura sa Maynila, kawalan pa rin ang tirahan, at iba pang mga malalaking issue dyan. Although, syempre, ano yan, eleksyon eh. Maging matalino po tayo. Yan, nasa inyo po yung pagboto dyan. Tsaka baka malay mo, di ba? Marami pang mga pwedeng mangyari bago ang official filing. Voters education pa rin tayo rito. Boboto ako, ha? Hindi ako, bobo ako. Boboto ako. Kilalanin lahat, no? Almost a year. Tingnan natin, 1 year. Anong pwedeng gawin ni ERAP? Kasi ngayon pwede na siya umaksyon. Hindi naman siya pwedeng kasuhan. Hindi naman siya, wala pa naman certificate of candidacy. Pero kahit wala pa naman sa Maynila si ERAP, marami naman natutulungan niya sa Baseco eh. Kasi tuwing birthday niya ata, di ba, dun siya nag-celebrate. Samantala, mahigit isang taon pa bago ang eleksyon 2013, pero tila naghahanda ng iba't ibang partido. Ang United Nationalist Alliance o UNA, usap-usapan na maging senatorial lineup na kinabibilangan ng ilang re-electionist, ilang dating senador, congressman at iba pang politiko. Isa sa mga matunog na pasok sa listahan si Miguel Zubiri na ngayon kapartido na ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Puwersa ng Masang Pilipino. Maaga na rin pinag-usapan ng partido ni Senator Manny Villar na Nationalista Party ang eleksyon 2013. Kabilang daw sa mga posibleng tumakbo sa ilalim ng kanyang partido, sina Congresswoman o dating Congresswoman Cynthia Villar, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senator Robert Ace Barbers. Pero bukas daw sila sa anumang posibilidad sa kanilang partido. Maging si dating Pangulong Gloria Arroyo nagpatawag na rin ng meeting sa mga kapartido mula sa Lakas Campi CMD para pag-usapan ang nalalapit na eleksyon. At ayon kay Congressman Danilo Suarez, wala raw balak makipagsanib sa anumang koalisyon ng kanilang partido at may ilan na rin daw napipisil na tumakbong senador sa kanilang hanay. Ang partido naman ni Pangulong Noynoy Aquino na Liberal Party, mayroon na rin nababalitang ikakasa sa senatorial elections. At dahil naman sa... Yes. Maganda laban. Actually, may mga, yung mga pangalang nakalimutan mo, no? Tapos biglang eto nakita mo na ulit. Kaya talagang nagpahinga lang kasi naubos na yung term election fee. Yung sa lista, nakita ko nga, yung anak ni Bina eh. Hindi ko nakita doon sa lista. Nandun na rin. Ando si Chubby Madrigal. Dahil magbabalik, Manong Maceda. Si Abby. Si Ace Barbers, ang last na pwesto na Governor. Governor. Okay, so medyo pahinga rin siya. Nalito na lang ako. Nalito rin Kasi ako. kung sa DOT ba, di ba? Oo. Ay, hindi siya. Ano yung DOT? DOT sino ba? Ibang barbers May yun. barbers na nasa ano diba dati? Tourism ba to o sa public estates Si authority? ano yun, si Dean. Dean Garber. Yun. Maraming barbers. Bawat kanto may barbers. Samantala, dahil naman sa patuloy na tensyon sa Panatag o Scarborough Shoal, maging ang turismo ng bansa, nanganganib na madamay sa gulo. Yan ay dahil sa lumabas na ulat na nagkansela raw ng biyahe sa bansa ang pinakamalaking online travel service company sa China, pati na ang ilan sa kanilang malalaking travel agencies. Ayon sa Department of Tourism, nakababahala ang mga ganitong balita. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng China at maging sa kanilang embahada tungkol dito. Pang-apat po ang mga Chino sa pinakamaraming turistang dumarating sa bansa. Ang Department of Foreign Affairs, inaalam pa kung totoo ang ban ng tour sa Pilipinas ng ilang travel agencies sa China. Tiniyak naman ng DFA, ligtas sa mga turistang Chinese kapag gusto nilang bumisita sa bansa sa kabila ng tensyon sa Panatag Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, isang kilos protesta ang ikinasa ng ilang militanteng grupo sa harap ng embahada ng China ngayong araw.
Kabilang sa mga magrarally ang grupong Akbayan. Sa gitna ng balak na kilos protesta, pinag-iingat naman ng bansang Taiwan ang kanilang mga mamamayan na nandito sa Pilipinas. Posible raw kasing mapagkamalan silang Chinese nationals. Siguro naman, hindi naman tayo gano'n, no? Mga Pilipino. Oo, hindi naman tayo Nakita ang parang Chinese, eh. Hindi naman tayo gano'n. Parang Ang aming pinoprotesta lang yung medyo parang dehado tayo dun na ang lapit-lapit sa atin, ang hingay na angkin. Yun lang. Pero sa mamamayan, Hindi naman, oo. hindi naman gano'n. Punta ang Binondo, ang ganda ng samahan dun. Wala pa naman nangyaring ganun di ba? Nag-rally ka na, labas isang bansa, yung national nila dito. Ay, babalingan. Walang ganun eh. Yung dati pa nga, yung mga Pilipino, nagkataon lang naman nabuhusan ng asido sa Hong Kong. Sa pamilya lang. Oo, yun nga eh, nagkaroon ng, pero hindi naman nila, kasi dati nun inuugnay yung nangyaring bus hostage dito. Doon sa incident yun. So, ano naman, hindi naman siguro. Pero ang Pinoy pa, mamahaba pasensya ng mga Pinoy at talagang mapagbigay, di ba? Kapag bigay ba? Mahugulat kayo, bigay na Pilipinas. Bigay na iskal. Di ba? Inaangkin ng Borneo nun eh. Kamukha mo, binigay na natin eh. Bite natin eh. Binigay sa China. Lumaki kasi ako ang mapa natin, may Borneo. Oo nga, oo. Di ba? Kasi pag gumawa ka ng parihaba, sakop mo talaga Borneo. Mahirap mo Dati maalis. dun eh. Kahit paikliin mo, pag inalis mo Borneo, mawawala yung parte ng Mindanao. Wala na. Bago ako nag-high school na inaibigay na yung Borneo. Samantala, nakalusot na po sa Ways and Means Committee ng Kongreso ang Sin Tax Reform Bill na layong dagdagan ang buwis sa mga sigarilyo at alak. Ayon sa Department of Finance, 33 billion pesos ang inaasama kukolektang dagdag na buwis, hindi lang sa sigarilyo, kundi pati na rin sa mga alak, beer at iba pang nakalalasing na inumin. Sakaling maisa batas na ang panukala, sa susunod na taon, halos dodoble ang presyo ng mga kahan ng sigarilyo ibinebenta ng 11 pesos at 50 centavos habang mahigit naman sa doble ang magiging presyo ng mga kahan ng sigarilyo mahigit 11.50 ang presyo ngayon. Malaki rin ang buwis na ipapataw sa beer. Ang ibinebenta na 50 pesos at 60 centavos o mas mababa, 15 pesos at 49 centavos ang magiging tax. Ang kikitaing buwis ilalaan daw ng gobyerno sa universal health care. Hindi ako Universal sa pa mga rin yan. bisyo. Universal healthcare. Pero doon sa mga, ika nga, di ba, addictive din yung mga yan. apektado. Parang captive, ano na sila. Magmamahal kasi Kahit presyo gaano yan. kamahal. Pero kasi ang tagal na yan eh. Kung ikukumpara mo yung mga presyo Tagal din na sa yan, oo. Asia, parang masyadong, nako, Overdue na. Overdue. ganyan talaga yan. Pag hindi makuha sa ibang collecting agency, Doon mo, puntagan tayo sa alak tsaka sigarilyo. Sin taxes. Samantala, hindi po biro epektong dulot ng bullying at yung pang-uri ng pang-abuso sa isang estudyante. Kaya naman sa darating na Hunyo, matutupad na ng Department of Education ang DepEd Child Protection Policy. Base kasi yan sa pag-aaral ng ahensya, napakarami ng kaso ng karahasan, exploitation, diskriminasyon at higit sa lahat bullying sa mga eskwelahan. Ito raw ang unang pagkataon na naglabas ang DepEd ng polisiya para pigilan ang pang-aabuso sa paaralan. Maaaring matanggal sa trabaho ang guro at masuspindi naman ang estudyanteng nang-aabuso sa kapwa mag-aaral, depende sa bigat ng kaso. Hiling naman ng DepEd sa eskwelahan at maging sa mga magulang, magtulungan para mawakasan na raw ang bullying. Kasi minsan, pag nambubuli ang anak mo, yung isang magulang hindi matanggap, denial pa siya. Oo, Pag nabully ka mambubuli ng ang anak. bite-bite niya sa bahay. Di ba? So, kailangan isumbong pa, patawag sa principal. Pero alam ko sa Kongreso, merong panukalang batas dyan eh. Ba't hindi na ipasa yun? Para mas maging maayos yung implementasyon, no? Tsaka dapat yung mga magulang alam rin nila kung ano yung mga senyales na hahanapin nila sa kanilang anak para malaman nila binubuli. na baka nabubuli na pala sa eskwelahan. So Baka dapat yung- bantayan. Kapag tahimik na yung anak nyo dahil Oo, yun ayaw yung na bubuli pumasok. na, oo. Kasi sa Amerika, di ba, nagkakasunod-sunod yung mga nagpapakamatay Nagpapakamatay, ng mga bata dahil depressed na pala. Dahil di makapagsumbong. Oo. Hindi alam. Kailangan Ano mo? talaga yung mahalaga yung foundation sa loob no ng bahay. Mas matindi kasi ngayon eh. dapat talaga Pagkatapos ang mo mabuli bata. sa eskwela, pag uwi mo, pag bukas mo ng Facebook ng bata, binubuli pa rin siya. Binubuli pa rin. Ang hirap din maging magulang no. Oo. Paano mo sila ihahanda sa Protektahan. ganun kung Sa ganun sakasakali. sitwasyon. Kung anak mo Sila. nambubuli, anong Kung problema? anong ibang Ay, usapan iba yun. yun. Ikaw na mabuli sa anak mo. Yun din problema din yun kung anak mo yun ang Oo. Oh my. Pero wala lang kontrabida yun. Sasabihin mo alam mo sasabihin mo, ganyan lang talaga yan. Oo nga. Diba? Minsan yung mga magulang gusto na magpatulan minsan. Diba? Pero Ay, ano oo, po yan, ganyan. minsan away bata, di ba? Huwag tayong makisali. Intindihin natin. At 2 araw na lamang po Bukas na. Mother's Day na. At